Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Magingay para kayo! Raffian! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah. Maraming salamat ulit sa pagpunta dito, sa pagsilip ng aking channel. Sa paikitambay at syempre sa paikisama sa aking trip. Yon, ganun pa rin. Katulad ng mga siguro tatlong laban na ginawan ko ng reaction video. Patuloy pa rin tayo sa ating isa buhay marathon na kung saan papanoorin natin yung mga laban ng mga MCs na kasali sa parating na Isa Buhay 2025 na lahat sila may laban sa April 26. At yun, huwag na natin pahabain pa para sa episode 49 ng Raf Said. Kasali tong dalawa na to sa Isa Buhay 2025. Panoorin natin ang laban ni MP3 at ni Kenzer. Yeah. Yun, si MP3, napanood ko na siya nung ginawa ko ng review yung laban nila ni Ban. Kasi MP3 naman, parang yung 1 minutes niya pa lang yung napapanood ko. Kaya excited ako dito. Shoutouts Crystal, Kambal Australia, Papalo, Medi, Regal G, Flip Top, Subreddit, Read and Go Clothing, LTP Apparel, Tops, Killions, Unhinged. Let's go! At mula sa Surigao, MP3! Consciously, like I said before on the track, I'll be making it count. All these fools are fast food whenever I'ma drive through, cause I'm taking them out. Shoutout Serbly, Grapolo, Dumuduang. Yun, shoutout sa suporta natin yung music ng mga MCs. Yun, suportahan natin lahat ng hustle ng mga MCs. Check nyo yung Spotify ko. May 2 kanta dyan. Add nyo sa playlist kung trip nyo. At marami pa akong kanta na i-upload dyan. Antay lang. Yun. Asylum at saka sa jowa kung nanonood sa crowd, Michaela. Let's go. Nawala ng boses ko, stop daw muna. At nanalo ng coin to si Kenzer. Pinili niya mauna. Unang banat para kay Kenzer. Let's go! Yeah. Yo! Special pick daw siya. Yan ang laging pinagyayabang ni Gago. Unang salang naman talo agad na parang Hansel Cabo. Pero okay lang yan. Nabisak ka naman. Pero ngayong gabi, ako magsisilbi mong guro. Kasi tungtuan yung standing binigay sa akin na Enigma para na matuto. Gubat game! Yeah! Tuwan para matuto. Tuto. Yeah. Walang gay jokes ngayon. Total, totoo naman yung pagiging bakla niya. Kung yung ibang may tite, gustong-gusto si Ivana, ikaw kakaiba ka kasi gustong-gusto mo maging si Ivana. Tinanong ko to dati, Tol, bakit bakla ka? Yung sagot niya, why not? kahit pang Tito Vibes yung tiyan ni Sak, pag nakikita niya, napapasabi siya ng that's hot. Ma-appeal kasi sa kanya yung mga may dating ang tira kasi mahilig siya sa cam shot. Dating tira, cam shot, tangina mo negi! May nabasa akong mga komento na bakla siya. Akala ko fake yung comments. Malaman ko, totoo palang malaki kang bakla na parang Jason Collins. Sound trip neto, I was born this way. Kes, bitch you're too gay. Bitch you're too gay. Diet neto, pang Amerikano kasi naiisip niya na dik yung sausage. Tangina mo, alam nyo ba kung bakit siya may problema sa delivery? Kasi confused sa kanyang gender identity. Huwag ka na magtigas-tigasan, Mike. Halatado pagka-feminine. Gustong maging demonyo nitong bading, dapat pangalan mo Evelyn. Evelyn ang puta. Pag naliligo ka sa dagat, nagmumukha kang crossbreed ng mermaid at shokoy. Nag-feeling lalaki tong bakla kaya nagtutunog tomboy. Mga classmate mong lalaki nung college sa'yo, nanggagalaite. Kasi sa tuwing sinasabi ni teacher ni take note, nangahawa ka ng titi. Nangahawa ka ng titi.
Kasi sa tuwing sinasabi ni teacher na take note, nangahawak ka ng titi, siya'y parang A-game na Hansel. Di dahil dala-dala niya ay delikadong rap. Kasi siya'y nagtutoothbrush, mouthwash, dental floss, bago tsumupa at yun ang preparadong sak. Yo, may bago silang kanta. Yung title, Bawal. And I took time to listen. Yung tema tungkol sa pinagbabawal na kantutan, tapos sa verse niya, siya'y parang lulunok ng simen. Pero di ba may asawa at anak ka na? Pamilyang masaya? Ba't nagagawa mo pa yan isipin? Kung sino pa yung wannabe maestro, siya pa yung nagpo-promote ng cheating. Tang ina mo. Wannabe maestro. Tsaka, nag 1 minutes ako bago maparito. Dumaan sa tama na proseso habang ikaw na special pick kakatsupa mo kay Jan Leo. Tanginang to. Tapos, siguro may pre-med ba to sa gay jokes eh. May 4-bar setup na buo. Maayos ang bawat tugmaan at hindi siya magulo. Preparado sa atake, I'm in trouble na ko po. Kung alam niyang titirahin siyang bakla, tanggap na niya ang totoo. Time Timeroy. Yeah. Yun, so kung hindi pala nag 1 minute si MP3, ibig sabihin hindi ko pa napapanood yung laban niya. At base sa mga nakikita ko, magaling siya kaya excited ako. Yun, round 1 ni Kenzer, sinimulan niya sa walang gay jokes, tapos sabay non-stop na gay jokes, di ba? Yung iba, okay, nakakatawa eh. Parang yung preparadong sak, ganun. Tapos yung iba naman, parang alam mo na yung magiging punchline, katulad nung Shokoy na napupunta sa Tomboy, ganun. Pero yun, ayos naman. Pero sa tingin ko, madali siyang mababasag ni MP3 kung mas maraming anggulong sisipatin si MP3. Kaya pakinggan natin yung round 1 naman ni MP3. Yeah. Special pick ako. Kasalanan ko ba yan? Kaya tangina mo. Pero pinanindigan ko naman kasi nag-stand out ako. Tsaka gay angles na naman. Pabalik-balik na atake kahit walang katotohanan. Diyan siya interested. Pero nung dinamay ni Badang anak ni Glock 9, di ba isa ka sa affected? At saka kahit di ako ganun, masama ba maging bakla? Kaya shut up ka na lang! Inaasar mo akong bading? Tangina badang! At saka inaasar mo akong bading. Pre, nandyan yung shota ko. Alam niya yung tunay. Huwag kang magdala ng pang grade 3 na asaran sa may pamilyang binubuhay. Teka. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na sa PSP Cebu dapat si J-Block yung panalo. Okay, may crowd advantage na ako. Sige, magsimula na tayo. Gubat Gang! Halos lahat ng best moments of my career, Cebu City ang nag-host. I grew up dito sa Gubat at sa Rapolo I shine the most. Kaya kung sasabihin mong ako'y whack, yan ay suicidal na approach cause they already know I'm sick. Dito ako na-diagnose. Now I'm on fire, yes sir, and I'ma beat this NPC. You'll see his rounds get burned once na convert to MP3. You think you're sick, you'll get murdered. Rounds get burned once na convert sa MP3. Fire, yes sir, and I'ma beat this NPC. Now I'm sick na diagnose. They already know I'm sick, dito ako na-diagnose. Now I'm on fire, yes sir, and I'ma beat this NPC. You'll see his rounds get burned once na convert to MP3. You think you're sick, you'll get murdered. I'ma be the remedy and put an end to cancer na parang chemotherapy. Put an end to cancer. Kasi di ba 4th stage mo na to?
After ng 3 panalo, sobrang perfect na aba. Ang kaso, tinanggap mo pa tong battle kaya sa verses kung dala, ikaw ay critical condition. Pag landing mo pa lang sa UBEC, ikay worthless na tanga at pagbaba pa lang ng shuttle, puta, terminal ka na. Kasi battle nila Onyx, Baba pa lang ng shuttle, terminal ka na. Diba yung parang terminal, ano yun, parang may taning na yung buhay kung di ba nag-aamali. Yun. Tila kung sino yung mas pangit. Tila utak kay makitid. Kung puro pangit lang ang angle, maganda ba yan sa image? Oh, nagets nyo ba yung picture? Sobrang babaw ng kanyang method. Paano papalag sa aking art kung kailangan pa na mag-develop? Ako'y battle rapper for the record, pero may artistry din mga bossing. Red at purple, ihahalo, pasa at sugat magko-crossing. I paint a picture with my craft, at sa unang draft pa lang ay haunting. Ang pagpatay ay work of art, pero ang muka di naman drawing. Kaya kung puro... Woo! Ang pagpatay ay work of art, pero yung mukha hindi naman drawing. Putang ina, no? Solid yun. Siyempre, di ba, pag binaril ka sa mukha, putang ina, paano mo ipipinta yun? Solid yun. Of art, pero my craft, at sa unang draft pa lang ay haunting. Ang pagpatay ay work of art, pero ang muka di naman drawing. Kaya kung puro jokes lang dala niyan, tsak na di magwawagi. Sa battle rap, ang pag-angat ay kanyang minamadali. Sa mga linya prima ko, bali-bali ka at sawi. Wala nang stand-up na comedian pag na PWD. Puro jokes ka lang kasi. Ako kaya kung mag-joke sa gitna ng killing spree. Kumbaga biro lang yung PWD, pero handicap ka lyrically. Kaya kung magseryoso at magpatawa. You can try to do this shit like me, but even if you break a leg, you don't have disability. Ang ganda ng setup. To do this damn shit like me, but even if you break. Kaya kung magseryoso at magpatawa. You can try to do this shit like me, but even if you break a leg, you don't have disability. Even if you break a leg, you don't have disability. Yeah. Damn. Let's go! Seriously? Mula nag-trending yung linya mong ikaw yung manok na mababa ang lipad, ino-overestimate mo na agad ang iyong abilidad. Siya daw ang manok na galing Leyte, pero big stage na tuman, wag mong ipagyabang dito sa gubat, achievements mo sa sabungan. Kasi ako yan defeated sa aming batch. One of the best MCs ng Leyte, laging ino-overstate. Pero isa lang ang tumatak mong linya na nagbigay sa'yo ng break, kaya ako'y nangunguna sa'yo, bye. Klaro yan at no debate, kasi if all you have is one solid line, di ka pwedeng mag-overtake. Solid line, di ka pwede mag-overtake. Crazy shit, bro. Let him cook, bro. Ako'y hype na. Ano, line for line ba? I can do this 24/7 kahit may 9 to 5 pa. Hindi na terminal yung illness. Because before mag-time na, bibigyan ko din siya ng isang solid line. Vital signs niya! Damn! Putang ina, solid na. Bibigyan ko may 9 to 5 pa. Let's get this one thing straight. You're right. Hindi na terminal yung illness. Because before mag-time na, bibigyan ko din siya ng isang solid line. Vital signs niya! Crazy shit, bro. Yeah! Round 1, sobrang solid, tangay na. Siguro naman matik na MP3 yun. Kumbaga, yun nga parang pang grade 3 na asaran tinapat sa Makata, parang gano'n. Tangay na, sobrang solid nung round 1 niya. Simula pa lang nung yung paulo niya na si J Black, yung kay J Black para makuha yung Cebu. Ganon. Tapos, ang galing nung, basta buong round 1 niya, sobrang solid yung pag-setup niya sa Kenzer, tas yung
na ano niya yung one solid line na di ka pwede mag-overtake, yung mga ganon. Tapos yung chemotherapy, solid. Tsaka ang galing din, kaya siguro sinasabihan yung Cebu o yung Visayas na sobrang solid na crowd, kasi makikita mo talaga na naiintindihan nila. Tapos marunong sila mag-appreciate ng mga linya, parang alam niyo yun. Kaya sobrang mas nagiging triple yung impact, yung lakas ng mga suntok. Kumbaga kung may linya ang okay, magre-react sila. Pero pag sobrang lakas ng linya mo, magwawala sila. Sobrang solid nun, tangina. Sana makabattle ako sa Cebu. Pero yeah, round 1, malinaw yun para sa akin kay MP3, solid. Lalaki daw siya! Kasi kasama niya yung asawa niya. Yan yung sinabi mo, sir. Kasama mo pala yung asawa mo dito eh. Bakit mas gusto mo si Poison at Acer kasama sa hotel? Ang inang to. Yo! Gusto kasama sa hotel. Tayo na, umuuso plagiarism sa music ngayon ah. Tang ina, mga tamad mag-isip. Ito nga eh. Pati sa battle meron din. Kasi ito nga eh. Sak Maestro Remix. Kasi, kung yung ibang battle rapper yung sinasabi, sila'y in-improve na Looney, in-improve na Delo. Ikaw aminadong sak na downgraded. Sa iyong sarili, wala kang bilib. Hansel na low budget, ikay parang biskwit. Diba? Tsaka, pero in fairness, Rookie of the Year nominee sa Reddit. Pero para sa akin, that ain't right. Tangina, ba't di ako? May 3 sunod na W ko last year na parang website. Malalakas din naman nakalaban ko ah. Yung isa, halos dekada yung experience. Habang panalo mo'y parang via default. Mga natalo mo'y walang ka-presence. Tsaka Jejemon daw si Merge. Diba? Kasi yung Merge, shortcut ng murder. Akala mo pangalan mo mas better? Ikaw nga eh. Yung MP3, 3 alphanumeric characters lang, ginawa mong 8 letters. Putang ina mo! Pati YouTube, hirap na spellingin pangalan niya. Di lang kami. Kasi kung i-search nyo yung battle nito, yung lalabas sa suggestion, Merge versus Empathy. Search nyo, mga putang ina nyo. Legit. Sinerch ko yung laban nila, Cancer versus Empathy nga. Meron akong screenshot kung tamad kayo. Ang inang to. Empathy ang puta. Napaka-emosyonal na digmaan. Kung si Merge nang ma-murder, ikaw naman nakiramay. EMPITHRI! Halata yung pagka-jeje mo. Minurder mo na yung spelling ng MP3. Ikaw na mismo pumatay sa sarili mo. Last 2 battles na ito, pero at least hindi ngayon. Last 2 battles na ito, tulog yung mga tao. Di parang bumabattle kay kumakanta ng lalabay. Merge and RG both survived the battle. Crown lang ganyang kaya mapatay kay Jigglypuff pag nasa mic. Kaya mga kalaban lang natatamo na sugat. O Jigglypuff ka nga tinutulugan ng yung sulat. Tanginang to. Tapos, tinutulugan ng yung sulat. O Jigglypuff. Tapos, pause pa nung ahon. Di ma-deliver na maayos ang bawat line. Pangit ka na nga pakinggan buong round 1, ganto ka pa mag-time. Dahil na, pwede namang paganyan, time. Pwede namang bantog, time. Yung sa kanya paganyan talaga eh. Ina, napaka-OA ni Bading. Ang pangit mong tumapos ng round, parang kalagitnaan ng sex at may biglang dumating. Tanginang pag-time yan eh. Parang dance move sa TikTok. Ang pangit ng galaw mo. Kukunin ka na sana ng 8-8 rising kung 8-8 sinayaw mo. Tanginang to, pero okay naman yung sulat. Pero dahil sa delivery, nagiging parang balakang. Waistline.
Mapamusic mo ng battle ay sound better than MP3 na parang wave file. Kasi nakakatamad ka Better than pakinggan. MP3 na parang wave Kung file. MP3, pangit yung sound. Kung di mo madala na maayos material mo, natural maging dragging yung round. Tangina, special pick. Ito, boss, parang may mali sa selection. Walang pag-asa manalo tong MP, ito'y presidential election. Time Team Eroy. MP. Wala daw. Di ba, parang political position din yun. Basta, yun. Pero round 2 ni Kenzer, yun, mas, feeling ko mas okay. Kaso lang, parang hindi pa rin malimutan yung impact ng round 1 ni MP3. Parang alam nyo yun. Yun, nandun pa rin yung kulit niya. Nagustuhan ko yung naisipan niya pa yung kung paano mag-time si MP3. Tapos, yun, kumbaga, maganda pa rin yung mga banat niya. Ang problema lang, parang masyadong tumatak yung round 1 ni MP3. Kumbaga ganun. Parang naghahanap din ng ganun kalakas na mga linya yung crowd para masabing nakabawi siya. Ganun. Para bumawi. Ganun. Kaya, ayun. Tingnan natin. Panoodin natin yung round 2 naman ni MP3. Yeah. Presidential election. Time Team Eroy. Wala daw pag-asa yung MP parang presidential election. Pare, that's the thing. Wala tayo sa election. Mas maituturing pa to na boxing ring. At saka, ina-angle sa akin, bading. Tangina yung mga angles, di enough. Inaasar mo kung bading, taps reference mo, Jigglypuff. Usapang hotel. Alam nyo ba kung paano ko nalaman na tanga to mga tol? Mga unan sa hotel, dinala hanggang sa mall. After check-out, nag-lunch kami sa Shakey's pero siya'y bobo mga sir. Si Arik nagtaka, ba't yung tsinelas mo may logo ng hotel? Tsaka, nung ahon, eto, usapang YouTube, nung ahon, sabi mo 17 lang subscribers ni Onyx na mas marami yung sayo, pinagmukha mo siyang tanga. Ang kaso, nung nag-check ako sa YouTube, sinungaling ka pala. Subscribers ni Onyx, 613. Sa kanya, 371. Aba parang BBM ang kanyang methods. Niloloko lang kayo gamit ang numbers parang bigas na 20 pesos. Gago, ang angas niya din, no? Isa pala tong fake na writer. Kung kanina may fake tumba, siya naman may fake subscribers. 371 lang yung sayo. 613 sa kanya. Pag kinumpara, napaka-senseless. Parehas lang din naman pala na pwedeng itaya sa swertres. Gago, sasabihin mong konti lang subscribers niya tapos mas konti yung sayo? Nag-iisip ka ba? Parang sinabihan mo si Jonas na banlag. Tas si John Leo ka pala. Pero yung subscribers, di yan sukatan ng galing. So fuck the numbers and the digits kung ang usapan ay pagiging sick, hindi na vital ang statistics. Kasi ikaw, WWW, 3 nga panalo mo. Pero versus Onyx, 0 MB, tsaka Chibi Bay ang labo. Puro pangit ang mga standing kaya lagi kang yamado. Ako, Ban RG at saka Merds, puro undefeated at the time ng battle namin kaya gago, binibigay sa'yo, mga talunan, binibigay sa akin, walang talo. Mga nakalaban ko, puro technical tsaka well-rounded. Kitang-kita naman bro. Siya lang yung hinain na mahina. Kaya Rick, ang angas mo. Parang pinagsabay ang past at present. Ibang trip na tong ganto. Kasi 1 taon ako sa flip-top. Tas unang week ko pa lang to. Past at present, tas unang week. 1 taon, tas unang week. Di ba? Unang linggo, past at present. Unang week, unang mahinang kalaban. Kasi nga, alam niyo na yun, man. Pick, pero mas mahirap aking path. Ako yung mas mataas ang standards, mas nagbibigay ng effort. Ito yung mga bagay na hindi mo nakikita sa aking record. Kung nakalaban ko, mga nakalaban mo, ako sana yung walang talo. Pero kung nakalaban mo, mga nakalaban ko, for sure wala ka pang panalo. Kaya dihad,
Kaya dihado na tong gago, sigurado na tong olax. Panindigan mo standing mo. Dapat katamo in accordance kasi sa entablado, tarantado mga rap mo not important. Wala kang talo pero wala ka rin panalo na performance. Kaya akala mo madali lang? Pues sa akin di yan pwede. Ang galing mo ay ilusyon na sa kalaban lang nakadepende. Babalik ta rin kung mundo mo at ng mga fans mong putapete na makita mo ang Surigao nangingibabaw na sa Leyte. Kaya ngayon itatabi, di mo ako maapi. Walang kwenta 3-0 mo pag nasirohan ka ng 3. Parang recording session lang sa studio, sana ay magets mo to na kapag meron ng MP3 malamang tapos na record mo. Yep. Yan, I mean, mas malakas yung round 1 ni MP3 kumpara sa round 2 niya. Pero sa tingin ko, sapat yung round 2 ni MP3 para talunin yung round 2 ni Kenzer. I mean, yun, kumbaga, yung sa pagpili lang ng punto na nakuha niya, parang ganun. Na kung nakalaban ko yung mga nakalaban mo, siguro ako yung walang talo, ganun. Tas yung kay Onyx na yung sa numbers, parang ine-expose niya na nag-iimbento lang, ganun. Tsaka yung, siguro, yun, yung punto, para sa akin, mas angat yung mga naisip na atake ni MP3 kesa dun sa kay Kenzer. Parang ganun. O siguro, hindi pa lang ako masyadong pamilyar talaga dun sa style nila, kaya parang dahil nakita ko yung kay MP3, parang naghahanap ako ng mas malakas pa kay Kenzer para talunin yung mga bara niya. Parang ganun. Pero yun, para sa akin, lamang pa rin sa round to si MP3. Yun yung wala kang panalo na performance. Solid yun. Tas yun, kinumpara niya nga yung parang mas mahirap yung kanya kasi yun, sila Ban. Tas yung sila Merge, parang mga undefeated na kalaban niya. Yan, yun, basta alam nyo na yung punto. Pero yun, round 2 binigay ko pa rin kay MP3. Pakinggan natin yung round 3 naman ni Kenzer. Yeah. Yo! Nag-angle pa to about sa shakies, chinelas ng hotel. Putang inang bobo mo. Lahat ng bars na yun, di yung totoo. Wala namang chinelas dun sa hotel di ba boss? Wala nga ring toothbrush, bumili pa ako Itong bubong to, imbento. Yo, nanood to ng PSP Cebu. Nung natapos yung event, nagtanong ako after. Mike, sino nanalo kina J-Black at Moth? J-Black dapat yun. Yang kanyang answer. Nung lumabas ang video, napagtanto ko na bobo ka na rapper. Akala ko matalino. Nadadala ka din pala ng hype parang mga huradong bumoto kay Sak nung laban nila ni Acer. Kasi kung nagbabarsi pa nga si bakla, todo magklap. Di lang basta gusto maging Sak kay may gusto kay Sak. Proud na proud ka siguro ngayon. Kasi pang international na yung idol. Kung kay Sak may nagmabadyang malaking disaster, ikaw naman binabadibag ng Yolanda Survivor. Tanginang to, boses pang mahinhin. Kaya kahit lupintan yung sulat, di magiging solid yung spit. Tamang MP3 pangalan kay tunog Sak na lossy compressed. Nung ahon 14, tumbak lang to, napaka-stupid nung trip. Gustong pumasok sa hotel room ng maestro para kunin yung brief. Speaking of ahon 14, ang lakas ni RG ng 1 minute sa ng gubat Pero nung ahon, napakahina. Tapos sa pre-battle interview ng laban nila, ito yung pinagsasabi ni Iha. Sinabihan ko si RG na gatunuhin mo, ganunin mo. Kaya ayun, pangit ang ipinakita. Tamang bobong bersyon ka ng maestro sa liga. Kasi imbes na lumakas yung tinuruan mo, mas lalo na humina. Tangina mo. Tsaka, mas lalo na humina. Tsaka, kung yung ibang battle rapper, nasa dugo yung pagiging makata. Yung sa kanya, nasa balat. Parang ink yung skin color. Ang dark mo, MP3. Ano ka? Sound effect sa horror.
Dark. Lagi ng kulay ng balat yan eh. Tragedy. Walang ka brightness ang puta. Ano ka, nagtitipid ng battery? Nag-PM sa akin yung ex-boyfriend mong si Pinpluma. Sabi niya, "Good day, Tol. Meron lang akong gustong sabihin." Sabi ko, "Ano yun, Tol?" Sabi niya, "Si Mike basta lights off, imposibleng makasiping." Nagiging invisible ang puta. Ang itim-itim mo daw, sabi ng ex-boyfriend mo, Mikey. Pag nakahubot-hubad ka raw, para kang nakadamit pang Akatsuki. Tanginang to, kamukha si EJ. Para mo siyang brother. Ang kaso, skin niya ay lighter, habang ikaw mukhang EJ na walang power. Kasi halata naman sa balat mo na powerless ka. Skin color, malabong maging light. Feeling future ng liga ang puta, kasi sabi niya kay RG, the future is not looking bright. Alam niyo ba kung gaano kabobo si Mike? Fan siya ng Clippers. NBA franchise na loser. Sa bagay, yung LA Clippers parang sak maestro eh. Parehong mga choker. Choker sa playoffs, choker sa isabuhay. Yan ang kanyang mga tipo. Naaalala niya kasi ang mga panahong nag-choke siya sa kaka-deep throat. Time Timeroy Bayot! Yun, round 3. Alas kalahati nung round ni Kenser, doon pa rin umikot sa gay jokes. Tas yung kay Sak Maestro. Yun, okay naman na ang isa sa natandaan ko, na natripan ko doon sa round na yun, yung pang international na si Sak, tapos binabadibag siya nung Yolanda Survivor. Ayun, di ba? Yung sa Leyte. Tas taga dun si Kenser. Pero yun, round 3, sa tingin ko, kung malakas yung ender ni MP3, sa tingin ko kaya niya pa rin talunin si Kenser sa round na to. Although pumipitik-pitik yung mga ibang jokes ni Kenser. Kumbaga iba lang talaga yung sa tingin ko din hinahanap ng tao, tas lalot na simula ng ganong alakas ni MP3. Kaya painggan natin yung round 3 naman ni MP3. Yeah. Nagustuhan niyo yun? Pabalik-balik na angle, Bading at saka si Sak. Grabe naman ang effort. Pero pabalik-balik na lang, parang sirang plaka kasi sira na ang iyong record. Yolanda Survivor ka? Tangina, tindi. Kung nakasurvive ka sa Yolanda, tangina, sa akin hindi. Yeah. Pero bago ko magpatuloy, gusto kong magbigay pugay sa kanya kasi undefeated siya as a rookie. At yung lines nakakatawa. Dahil sa laki ng kanyang mata. Pero hindi. Solid talaga yan. Kaya Cebu, palakpakan at magingay para kay Van. Akala mo ikaw? Ulul, ganun ka ka-replaceable. Ika'y low budget na edition. Ikaw ang lesser na band, dapat pangalan mo, Restriction. Magingay para kay Restriction. Lesser na band at pangalan mo, Restriction. Sabi ng Reddit, siya daw yung best joker sa aming batch. Kaya yung Cebu na dismaya, ini-expect nila si Ban pagkatapos ban-ban lang pala. Kasi dati kang nagbabars. Pero nung Gubat 12, explain ko lang sa mga di nakakaalam. Yung mga bars niya doon seryoso, pero pinagtawanan. Di niya sinadya na maging joker. Ganun siya ka-inutil. Nag-blow up lang by accident, parang disaster sa Chernobyl. Kaya nung ahon, puro kababawan. At ang mga rounds di pang dikdikan. Kasi upang bumenta lang sa big stage, ang clown naging comedian. Okay lang naman mag-jokes, pero dapat mag-improve ka, men. Yung jokes at bars ay walang bisa kung banu ang yung dating. Nag-transition ka from bars to jokes, pero yung skills ganun pa rin. If laughter is the best medicine, bakit di ka gumaling? Kasi imbis na mangibabaw, naging mababaw. Kaya paano papalag sa akin? Imbis na siya'y maging malalim, naging kampante sa ilalim. Imbis na mag-improve ang skills, di niya na ginampanan. Imbis na pangatawanan ay naging katatawanan. Kung gusto mong mag-jokes, dapat one of the best ka sa ganun. Di yung finiflex mo patapon. Mas nakakatawa pa ang joke ni GL na wala na siya na pera na ngayon. Ulul! Mas lil ka pa kay Strax. Nasa fit
ka lang ni Masta. Mas K pa sa'yo si K-Ram. Mas may dating si Fonger lang hiya ka. Hindi ka pa sure kung Joker ka. You're not ready to fight this kasi kung si Manda, baliw ikaw identity crisis. Kaya ayun na trap not, na burn up yung branding. May joke siya? Well, thumbs up. But worth what? It's nothing. Undefeated ka? Well, tough luck. It hurts, Brad. Ang asim, na sa'yo nga ang last laugh, yung first blood sa akin. Yun. Tapos, yun. Yun na yun. Di kami magkalibel. Para sa akin, dito worthy. Ikaw ay early lang na hype pero your words can never hurt me. Boss, dapat mas malakas yung binigay. Yung pareha sa akin na no mercy. Kaya sa next event, ibigay na sa akin si 30. Hi, Third. Fuck you. Di mo ko kaya lyrically. Baka ikay mahimatay kapag na-shock sa EMP. Kung sulat lang ang basihan, I can beat you easily. Huwag ka lang sana magpatulong sa kaibigan mong si Tipsy D. Oh! Yung... Gago! Yung 30 ng bataan ang tinutukoy ko! Yung 30 ng bataan ang tinutukoy ko! Hindi yung 30 na Bisaya! Di ko na yun i-call out. Si Mr. Lefty ang bahala. Yun, round 3. I mean, kahit siguro hindi ganun kalakas yung maging impact ng bandang dulo nung round 3 ni MP3, kayang-kaya niya pa rin kuhanin dun lang sa anggulo at sa punto na napili niya. Ganon, sobrang solid noon. Pero siguro ano na lang din, sobrang yun, parang yun na yung icing, yung sayo nga yung last laugh, tas ako yung first blood kasi yun, sinira niya yung record ni Kenzer. Ganon, solid. Tas ang ganda din nung ikot na yun, yung third D na napunta dun sa Bataan. Solid tangina. Ngayon ko lang siya napanood. Putang ina, yan ang mga bago. Tapos yung iba ayaw suportahan, pero shoutout sa Cebu, men, tanginang yan. Sobrang solid nyo, sobrang solid ng crowd. Siguro hindi lang nagre-rehistro ng maayos yung mga laban nila kasi nga hindi sila masyadong pinapanood sa YouTube pagka gano'n naman, kasi yung ibang fans pagka hindi nakita yung pangalan ng idol nila, 'di ba? Parang hindi nila papanoorin. No, kaya hanggang ngayon, puta, kakatapos pa lang nung Aon Day 3 na hanap na agad yung laban ni Poison tsaka ni Sinyo, 'di ba? Puta. 2025 na mga sir, mga bossing. Pero tingnan nyo, butang ina, yung future ng battle rap ng Flip Top, sobrang bright, ika nga nila, kasi yan, tingnan nyo, ang laki ng potential ni Kenzer bilang Joker. Tas kung totoo man yung sinabi ni MP3 na hindi Joker si Kenzer, parang makikita mo na pwede maging potential niya yung pagiging Joker, tas mahaluan pa ng mga bara. Tas ganoon si MP3, solid siyang sumipat din ng mga angulo, tas kung paano magtahi-tahi ng mga linya. Yun, tangin na, sobrang solid ng mga bago ngayon. Kaya sobrang dapat nyong abangan, dapat nyong suportahan. Ganyan. Minsan nga mas masarap ang panoodin yung mga bago kasi yung gutom na hindi mo na makikita dun sa mga idol natin, parang nasa mga bago. Kaya yun, solid. Sobrang ganda ng laban. Pero all 3 rounds binigay ko yun kay MP3. Solid. Yun. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga susunod na video para dun sa Isa Buhay 2025 marathon natin. Sa tingin ko, pagdating ng Ahon, magandang laban yung laban ni Cripley tsaka ni MP3, tas ni Kenzer tsaka ni K-Ram. Tangina, sobrang excite na tuloy ako. Sana magkita-kita tayo doon.
At yun, maraming salamat sa panonood ulit. Check nyo yung playlist natin na Raf said. Baka yung mga hinahanap nyong battles nandyan na. At yun, maraming salamat. Ako nga pala si Raf yan at ito ang Raf said. I'm out, bruh. Future's fucking bright, man.